Okay? Yung matchmaker po niya ang nagsabi na ito muna ipalaban. So, hindi naman fault ni Casimero yan. So, ibig sabihin yan, yung matchmaker, yung sanctioning body or yung commission na nag-approve nito, sa tingin nila, ay hindi ito nalalayo. Pero sa akin, because of the quality and the experience of Casimero, this is a total mismatch, especially kung nag-training si Casimero na maayos. Nagigets niyo po ba ibig sabihin ko? Hindi yan paninira kay Casimero. It is the real talk. No, feeling nyo lagi sinisiraan ko si Casimero. In fact, ako yung isa na nagsasabi na dapat totoo tayo para, magbago po o mag-improve yung ating pong pambato. Kasi sino ba naman ang matutuwa pag nanalo yan si Casimero? Tayo. Ako, matutuwa ako at ayaw kung dumating ang panahon na si Casimero ay maging isang example ng isang napakagaling na boxer na bumaksak dahil sa sarili niya. Na matalo dahil dito kay Tommy Sokoshi na hindi niya kalebel. Sa experience pa lang, wala pang kalate. Naintindihan niyo po ba ibig sabihin ko? So, ang laban na ito December 27, 8-rounder pa. Biluin mo, si Janrel Casimero galing sa mga championship fights. Now, 8-rounder, featherweight. And that is already a sign. Generally, kung mapapansin niyo po yung mga boxers, kahit sinong boxers to kahit sino pong boxers, wala po tayong sinasabihan. Pag medyo umiidad na at medyo bumababa na po yung kanilang career at sa kanila pong level, umaakit sila ng timbang. Kasi nahihirapan na sila kumuha ng timbang at minsan bumababa din yung rounds. So, ito na ba ang decline talaga ng Casimero? Yan ang isa po na katanungan ng lahat. Pero ako masasabi ko kasi naturally gifted talaga si Casimero, may lakas talaga. At isang beses pa lang naman siya natatalo. Isang beses pa lang siya natatalo. And yung pagkatalo niya yun, of course, unexpected. So, do not get me wrong, if sa mga tunay na boxing fans, kung naiintindihan talaga kung ano nangyayari, so, ibig sabihin, nag-worry tayo. Bakit ima-match yan? Okay? Ibig sabihin, nakikita nila na baka ganito. Kasi meron po kasi ditong, sa matching po ng Casimero at saka Tommy Sokochi, meron ditong criteria na hindi mo makikita. So, kung ikaw po ay baguhan, for example, baguhan ka sa boxing, ikaw ay tataya, no? Nakikita mo to, oy putya, mismatch talaga on paper. Talagang former 3-division world champion. Sino ba naman ito mga nakalaban ni Tommy Sokochi? So, tingnan natin kung sino-sino ba yung mga nakalaban niya. 11, 5-2, 26. Natalo siya sa one-star fighter. Nakalaban niya ito, niwalang star rating. Lumaban siya sa Thailand. Natalo siya ng 6-rounder. Na TKO siya ng 8-3. So, ano yung level ng kalaban niya? Samantalang si Janrel Casimero, if you look at this, sobrang lakas. Again, this is a good thing. Sobrang lakas. Natalo siya sa isang 4-star fight. Tapos pinapanalo lang niya yung mga 4-star fight. Ang dami niyan dekalidad na nakalaban. So doon pa lamang po, siguro naman hindi na kayo magagalit sa akin pag sinasabi kong mismatch talaga ang laban. Dahil ito po ay mismatch talaga kung papel ang pag-uusapan, kung record lamang. Okay? So, ini-explain ko lang po. Ngayon, hindi lang kasi papel ang usapan, no? Sa mga tunay na nakakaalam, minsan kasi meron pong mga tinatawag natin na statistics na hindi mo nakikita. And these are statistics na dapat mong i-consider kay Casimero. Like for example, bakit mas mahal ang bahid kay Casimero? Ito, good thing to Bakit mas mahal ang bahid kay Casimero ng Hapon? I do not know. At bakit mas sikat si Casimero? Kasi meron siyang karisma. Maraming tao na may gusto sa kanya. Bakit mas maraming follower? Hindi nakasulat sa statistics yan. Hindi nakasulat sa tail of the tape niya na kung ilan ang followers niya. So, may bagay na ganon. Ngayon, hindi naman niya kinukonsider sa laban. Although, sa ngayon, kinukonsider na rin niya. Kita mo si Jake Paul. Nilabanan si Anthony Joshua. Pantay ba sila ni Anthony Joshua? Siguro pantay sila sa kasikatan. Pero sa skill level, sa weight,
at sa laki, hindi sila pantay. Pero bakit sila pinaglaban? Kasi pantay sila sa kasigatan dahil ibang lasa to si Jake Paul. Now, itong Janriel Casimero at saka si Misokochi na laban, no? Is a match on paper. Now, kaya siguro naisip ng matchmaker or ng promoter na paglabanan nito because of the previous fight of Casimero na baka bumaba na yung level. Or baka hindi po nagpa-practice si Casimero na maayos, kaya ito yung pinalaban sa kanya para naman manalo siya. Ang katotohanan dito, mahal pa rin siya ng promoter niya. Gusto siyang manalo. So, again, that's a good thing. Kasi kasama po sa boxing, makinig po kayo, ang pagbi-build up, ang pagtutune up, at yung mga recovery fight. So, sa aking palagay, ito po ay recovery fight. Which means, ito po ay isang laban para po maibalik uli sa status si General Casimero. Kasi, sabi nga ng isa dyan, Sus Mariosep, dapat hindi po natalo si General Casimero sa kanyang huling laban dahil ang plano talaga ay paglabanin po si General Casimero at saka si Luis Neri kung sila ay parehong nanalo. Pero paano ka ba naman may engganyo na kalabanin ang isang talong boksingero? Na ang nakatalo pa ay yung tinalo at binugbog mo. So, ito po ay kumbaga ladder up. So, don't get me wrong, Casimero, yan naman ang katotohanan. At ibig sabihin lang po nito, almost certain ako. And I will tell you this, right now, maniwala kayo sa hindi, gusto kong manalo si Casimero, ayaw kong matalo siya dito dahil pag natalo siya, sangkatutak na naman ang magta-turn sa kanya at ibabash siya. Pero siguro kung nagpakita lang yung lumabang kay Kinusuke Kameda, baka manalo na siya. So General Casimero is definitely going to win here. And ang magiging problema lang, and sinasabi ko sa inyo, pag tinakbuhan siya ng kalaban niya, yun ang kailangan niya pinag-aralan. Ngayon, ayaw ko na rin maririnig sa